The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Children were brought to Jesus that he might lay his hands on them and pray. The disciples rebuked them, but Jesus said, "Let the children come to me, and do not prevent them, for the kingdom of heaven belongs to such as this." After he placed his hands on them, he went away. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Ngayon po ipinagdiriwang natin ang piyesta ni San Roque. Si San Roque po ay isa sa mga tanyag na mga santo dito po sa Pilipinas. Marami pong mga simbahan ang dedicated sa pamamatnubay ni San Roque at marami din po siyang mga deboto. Si San Roque po ay ini-invoke in times of pestilence. Kapag meron pong mga lumalaganap na sakit o kaya pandemya, ang pamamatnubay at intercession ni San Roque ay hinahanap, siya po ay dinadasalan. Si San Roque po ay anak ng isang gobernador ng isang probinsya po dyan sa France. At nung kanyang kabataan, si San Roque ay nagpilgrimage sa Italia, specifically sa Roma. Habang ando doon po siya ay nagkaroon ng epidemic. Hindi na po siya nakabalik ng Fransya. Ang ginawa po niya ay tumulong sa paglilingkod sa mga tinamaan ng pandemya, sa mga nagkasakit. However, itong si San Roque ay tinamaan din ng sakit. He was afflicted by this disease and he retreated from the people. So nagtago siya sa isang yungib o kaya kuweba. At doon, hinihintay na lang na siya ay mamatay dahil walang nag-aalaga sa kanya. But miracle of miracles, meron pong isang aso na natuntun kung nasaan si San Roque. At itong asong ito ay nagpapabalik-balik. Siya ay dinadalhan ng pagkain. Hindi ko alam, aso nagdadala ng pagkain. Ano kayang uri ng pagkain ang daladala nun? Di ba? Ano yung mga buto? Ano yun? Mga pinagkainan ng mga amo. Basta sinabi po doon, nagdadala daw ng pagkain. Well, dito ho, makita kagad natin, mukha yatang may God's intervention. Mantakin po ninyo. It is a dog that brought food to San Roque. Whatever kind of food it is, it was, we didn't know. Pero may milagro na kagad. At alam nyo yung aso na to, nililik yung source, mga sugat sa katawan ni San Roque. At unti-unti gumagaling. At itong mga may-ari ng aso ay natuntun din eventually si San Roque. And so the owners of the dog nursed San Roque to health. Pero sa kasamaang palad ay binawian din siya ng buhay. So yun po ang maikli o buod na buhay ni San Roque. Kaya siya ay ini-invoke in times of pestilence, arguably because of what he did for the people who were also affected by the pandemic that hit Italy at that time. So ngayon po ay nagpapakita ho dito si San Roque ng maraming bagay. Number one, alam niyo yung indifference. Yung indifference po ang isang lumalalang sakit ngayon sa ating lipunan. Yung wala tayong pakialam sa iba, basta okay tayo. Sasabihin natin, ba't pa tayo makikialam? Okay naman ang buhay natin. Hayaan nyo na sila magkagulo. Wala na tayong pang-ambag sa mga yan. Atin na lang muna. Tayo na lang muna. Maganda din naman na unahin ang sarili. Yung nga lang, kapag halimbawa naging extreme yung pangangalaga sa sarili at nawalan na tayo ng pakiramdam, wala na tayong pakialam, yun naman din ang masama. Kasi alam ninyo, ang sinasabi naman lagi ng Panginoon sa atin ay tayo ay dapat mag-reach out sa ating kapwa. Tayo ay tumulong sa ating kapwa. Madalas yan. Kahit saan kayong bahagi ng Biblia magbasa, that is always at the heart of the message of Jesus. Especially in the New Testament. Help other people. Huwag niyo silang pababayaan. Pakanin niyo sila. And San Roque was able to do that. He did not actually become indifferent to people. When people were already suffering from the effects of the pandemic or the pestilence at that time, he immersed himself with the people and helped the people along the way. So kumbaga, hindi sinabi ni San Roque, ako muna, baka naman ma-afflict pa ako, ma-infect pa ako nito.
Baka naman ako pa ang magkasakit. Wala sa kanyang pananaw yun. Hindi niya inisip yung ganong pananaw. Kaya nag-immerse siya sa tao until such time na siya mismo nagkasakit. So we have to combat indifference with what? Love. With charity. That is the antidote to indifference. However, it is very difficult to love and to be charitable nowadays, especially when we ourselves have our own needs. So we have to look after us, after our family, after our loved ones, ganun lagi. Kaya yung iba naiit sa pera. But today, that is a very big challenge. We have to combat indifference because indifference right now is a widespread disease. Wala nang pakialam ang isa sa kanyang kapwa. Pangalawa na nakita ko dito, I always believe in God intervening in our life. Many a times, we just go through the motion of life. Parang yung gusto natin, ginagawa natin, kung ano ang darating, ini-enjoy natin, nagpaplano tayo para sa sarili natin, not knowing fully well or not fully realizing that there is that, driver, that captain of the ship that leads us to something better. Di ba? Madalas kong ina-emphasize yan dito sa aking mga homilya kasi hindi lang ho yan personal na paniniwala, kundi nakita ko din yan sa buhay ng mga santo na hindi naman nila pinaplano yung ganitong uri ng buhay and yet they were led to that. Si San Roque, anak ng gobernador, siguro naman, nung kanyang kabataan, nag-i-enjoy lang ito sa buhay. Why all of a sudden, he would go there to Rome to have a pilgrimage? Bakit kaya? Di ba? Ano kaya ang nagbunsod sa kanya? Wala namang sinabi. Ano kaya naging motivation niya? Ba't magpipilgrimage sa Rome? Ano makikita mo sa Rome? Makikita mo doon yung Vatican, makikita mo yung St. Peter's Basilica, makikita mo doon yung mga santo, mga estatwa. Yan naman makikita mo doon eh. So, ano kaya ang nagbunsod sa kanya? So, I do believe that the hand of God is leading him. So, we are not the captain of our own ship. While we plan ahead of time, while we prepare for our future, but please, accept it, that there is always that hand of God leading us somewhere. Kaya, ang laging tugon dito, dapat natin, wherever God leads us, let us bloom. Sabi nga ni St. Paul, bloom where we are planted. Whatever the plan of God is, gawin natin ng mahusay, mag-achieve tayo. Kaya yun si San Roque. Sino mag-aakala na aabutan siya ng pestilence doon sa Italia? Di ba? At sino mag-aakala na itong si San Roque ay mananatili doon sa Italia habang lumalaganap itong pandemya? Tingnan natin po, yung nangyari ditong pandemya. Ano ba yung ginawa ng mga tao? Sabi dito sa Pilipinas, March 16, magkakaroon na tayo ng, hindi na pwedeng lumabas, yung mga tao, o yung airport isasara. Anong ginawa? Anong mga tao noon? Naku, nagkakandara pa sila. Magpabook na tayo, baka hindi tayo makaalis dito ng Pilipinas. In fact, nung araw na yon, meron akong mga kaibigan na nanggaling sa Vienna. Kakalapag lang nila ng Pilipinas sa mga ilang araw. Ako pa naghatid. Kasi baka abutan sila ng pagko-close ng mga airport, ng mga probinsya. Di ba? Di na pwedeng lumabas doon. Nagkakandara pang umalis kasi baka nga naman dito pa abutan ng pandemya. Walang panturok dito. Di ba? Panghuli-huli na tayo, naturukan. Sila nagmamadali. Pero si San Roque hindi. Maybe that's a plan of God for him to help those infected by the disease. So do not close your life to what God has in store for you. Panghuli, itong si San Roque, yung kanyang kabataan, wala naman tayong masyadong nakitang buhay, wala masyadong detalye. Iniisip ko na lang, perhaps there is this inner longing for something deeper, for something divine. Kaya siguro nagpunta siya doon. Ganon din po ang hamon ko sa inyo. Instead of simply focusing on the material, physical needs of our life, please listen to something that maybe is telling you, look for something deeper. Look for something meaningful. Look for God. Search for God. Yun na lang pong naging conclusion ko. Ba't ka kinakailangan pumunta doon?
maybe he's searching for God in our life, especially now that we are too busy with so many things. Perhaps we have forgotten that one who is more, reliable, that one who is God. Look for God. Search for God, because it is only God who will give meaning to our existence. Minsan tingnan ninyo ang tao, kahit andad dyan na sa kanya lahat, may boyfriend, may girlfriend, may pamilya, may pera, may mga ari-arian. Pag tinanong mo, masaya ka ba? Masaya naman, pero parang may kulang. Pag tinanong mo ano yung kulang, di nila maintindihan. Di nila may paliwanag. Kasi ang Diyos, hindi mo maiintindihan. Hindi mo maipapaliwanag. But once you take notice of Him and make Him a part of your life, kahit wala nung mga binanggit ko kanina, perhaps magkakaroon ng contentment. Because it is only God who can feel the emptiness of our heart. May Saint Rock pray for us. Amen.